napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Okay. Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. Ngayon po ang ating uumpisahan ay muling magbabalik tanaw dahil sa mga request na pagbasa po ulit. Ano daw po ulit ang nakikita ko sa pamilya Duterte, lalo na po kay Ma'am BP Sara. O yan. Atin pong tanungin kay Tarot. Again po, tagabasa lang po ako ng Tarot. Kung ano po ang sasabihin, i-interpret ko po. Tarot, ipakita mo sa akin, ha? Wala tayong pagtatakpan or wala tayong kakalimutan. Sabihin kung ano ang nilalaman at ibig ipahiwatig mo sa pangalang Sara Duterte at kung may maisasama pa sa pamilya nito. Okay? Kukuha po ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again po, tagabasa lang po ako. Mga basher, huwag po magagalit. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada na kung inyo pong susumahin, ito po ay may mga dahon. Ayan, nakita nyo, ipapaliwanag ko pa. At may corona. Sa ngayon po, maniwala man ho kayo at hindi, buo pa rin po ang pagmamahal ng tao at lalo po siyang minamahal ng mga tao at ng sanlibutan. Kaya po siya may corona, nagsisignifies po ito sa isang babae na may tatag, may tapang, merong paglaban, mag-isa. Kahit ang mga nasa paligid niya ay pilit siyang pinababagsak. Bakit po sinabing pinababagsak? Kung makikita niyo po, ang kanyang dahon instead na pataas ay pababa. Ibig sabihin, pinabababa po ang kanyang trono, ang kanyang pagiging matapang. Pero bakit ho nasabi ko sa inyo na still? Ayan na naman ha, baka sabihin nyo makadi-DS ako. Sinasabi ko lang ho ang sinasabi ng Tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang dami yung gusto magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. Ayan po ang tatag. At kung bakit po ang kamay ay parang makikita nyo na parang lalaki. Kasi po, siya po ay being guided ng universe. Ayan. Masakit man nung sabihin, para po sa mga nagagalit sa kanya, wala po akong ibig sabihin. Ini-interpret ko lang po ang Tarot. Mananatili po siyang matatag. Mananatili pong matatag si BP Sara kahit ano pa po ang ipato at ipukol sa kanya, may isang espada na puputol sa kabaliwan ng sanlibutan na pabagsakin siya. Actually ho, hindi sanlibutan ang nagpapabagsak sa kanya, kaya nakikita nyo po mayroong spleen na mga liwanag. Ang nagpapabagsak po sa kanya ay ang mga taong nasasagabalan ng kanyang salita
at ng kanyang tapang. Pero dito po, mananatili po siyang matatag. At kahit sinong magpabagsak, ay hindi magtatagumpay. VP Sara at Vice President Sara, lalaban pa rin po kayo na kahit pabalik-balik na rin po ang mundo, tatayo at tatayo po kayo. Ngayon po, babalik na rin kayo ng isang na namang kalaban, isang tao. Inyo po itong pakaisipin. Meron na naman po kayong panibagong kakalabanin at haharapin, pero again po, ito ay inyong malalampasan at masasagot. At maaaring itong pagsagot ninyo dito ang magbubukas na naman ng panibagong issue ng kabulastugan na ibinabato sa inyo pero maipapasa at maibabato nyo sa kalaban. Kaya ito po ay panawagan kung sino man po ang mag-iimbestiga sa kanya, sana po ay mapagtuunan nyo ng katotohanan ang bawat salita dahil lalaban po talaga siya at ipapakita niya ang katotohanan. Sa 2, 3. Isang panibagong hamon ito na lalaki, yan kakita nyo lalaki, ang mag-iimbestiga sa kanya. Ito po ay isang bagong parlamento, isang bagong tao sa dati ng sangay ng gobyerno na ito ay kukwestiyonin ang all about po kay Sara Duterte o kay even po sa pamilya ng Duterte kahit sa lalaki. Pero ito po'y malalampasan. Malalampasan po nila ito. Hindi ko alam po kung sino ito, pero isang lalaki. Isang lalaki po ang titistigo at magpapatunay ng isang sitwasyon kay Ma'am VP Sara o sa pamilya ng Duterte. At ito'y magiging matibay na sandata nila para sila ay manalo sa panibagong akusasyon na ibibintang or itatanong sa kanila. Ayan po. Isang tao na po nitong taong to, prominente, paniniwalaan ng tao at ito po ay dedicated na tumulong sa pamilya Duterte para ilabas ang katotohanan. Napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Okay. Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So hindi nyo po dito mine-mention yung duffel bag. We are super confident. In fact, the analogy that I like to use is he's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, we won't stand in their way. Yeah, wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay VP Sara.